Sabi nga nila, the plot thickens. Hinding-hindi natin tatantanan ang issue ng korupsyon sa flood control projects. At eto na nga ang development, natuntun na kagabi ng Bureau of Customs ang 12 luxury cars ng mga Diskaya na subject ng kanilang search warrant. 7 sa mga ito ay iginarahe na sa St. Gerard Construction Office ng mga Diskaya sa Pasig. Kabilang ang Rolls-Royce, ang Bentley, ang Mercedes-Benz G-Class at ang Toyota Tundra. Bago matunton ang sandosenang luxury cars, 2 lang sa mga ito ang nadatnan ng BOC sa naunang inspeksyon nito kahapon ng umaga. Ayon sa tagapagsalita ng pamilya Diskaya, nagkataon lang yon at hindi itinago ang mga sasakyan. Yan ang pag-uusapan natin. Ask me, ask Attorney Gabby. Talaga lang ba? Attorney, pakipaliwanag nga po kung ano ang ginagawa sa search warrant. Sinasabi kasi na nung unang puntahan ang compound nung gabi, hindi raw pinapasok ang mga tauhan ng BOC. Kapag ba may search warrant, pwedeng pasukin ng property kahit walang pahintulot ng may-ari. Well, theoretically, pwedeng-pwede ayon sa Rule 126 of the Revised Rules of Criminal Procedure. Maraming rules ukol sa mga search warrant na kailangan sundin, hindi basta-basta na nakakakuha nito. Dahil nga ang karapatan ng mga mamamayan laban sa mga illegal na search at seizure ay guaranteed ng ating Constitution. Pero once magkaroon ng isang validly issued na search warrant, authorized ang mga nag-e-enforce na ito na gumamit ng tinatawag nating reasonable force in case hindi sila papasukin. Hindi naman talaga hinihingi ang pahintulot ng may-ari, mawawalang bisa naman ang search warrant kung maaaring tumanggi ang may-ari kung ayaw nilang papasukin dahil nga guilty. Pero hindi rin naman walang galang ang paggamit ng warrant. Kaya't meron tayong tinatawag na knock and announce rule, kailangan ay daanin sa maayos na paraan ang paggamit nito. Kakatok, magre-ring ng doorbell, magpaparamdam, magsasabi na nandun sila kung sila nga yung police, halimbawa, para mag-enforce ng search warrant at kung sino sila at kung bakit sila nandun. So hindi raw pinapasok ng mga security guard, pero actually, hinayaan lang nila at nag-exercise daw ng maximum tolerance ang pulis at ang BOC. Pagkatapos noon, dapat ang search ay gagawin sa tapat ng occupant ng bahay o miyembro ng pamilya nito. Kung wala, 2 witness mula sa lokalidad para siguraduhin na walang milagrong mangyayari. For that purpose, actually required na rin na may gamit na body-worn camera or some other alternative form of recording device ang mga nag-i-implement ng search warrant. Ito ay ayon na rin sa rules ng Korte Suprema. Kung walang gamit ng ganitong body-worn camera, maaaring maging inadmissible na gamitin ang kahit na anong ebidensya na makukuha sa isang search na hindi sumusunod sa requirement na ito. So, kailangan merong camera. Attorney, ito pa ang lumulutang na tanong ng bayan. Sa sobrang mahal ng luxury cars, kung sakaling napatunayan na illegal ang pag-import sa mga ito, kukumpiskahin ba ito at saan po mapupunta? Sabi nga ng iba, paghati-hatian lang yan ng taong bayan. Pwede ba to? Biro pa ng ilan, kahit yung payong na lang sana ang makuha nila. Uunahan niyo pa ako. But in any case, ang importasyon nga po ng mga luxury cars na hindi nagbayad ng tamang buwis ay marami talagang serious consequences ayon sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Maraming penalty, fines, surcharges at interest, patong-patong yan, na kailangan bayaran at ang kotse mismo ay talaga namang maaaring ma-forfeit o kukumpiskahin ng gobyerno, pero unfortunately, hindi po tayo kasali sa paghahatian dyan. Hindi nyo pwede i-reserve din ang payong dahil ang kotse ay gagawing pambayad ng mga buwis, penalty, surcharge at interest na dapat ay binayaran in the first place in favor of the government kung smuggled ba yan or something. Magkakaroon ng public auction at ang babayaran ng magbibid ay yung amount na dapat nga na napunta sa pamahalaan. So, sorry na lang po, kanya-kanyang bili na lang po tayo ng payong. Pero hindi na balik kung hard-earned pera natin ang gagamitin at hindi pondo ng bayan. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.